Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Biyernes, ilegal nga droga padayon nga ginatutukan sang kapulisan sa Iloilo City. Dako nga bulto sang ilegal nga droga na recover sang kapulisan sa sulod lang sang isa ka semana. Pila ka mga miyembro sang Torpio Drug Group asod-asod nga nadakpan sa bypass operation sa Iloilo City. Apa Torpio padayon nga naga-operate apisar ara sa sulod sang Bilibid suno sa ICPO CDEU. Empleyado sa isa ka establishmento nga nagapahuway-huway sa kilid sandalan sa Barangay 6, Bacolod City, gintiro patay. Arraignment sang kaso ni Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang sa clamping and towing ordinance gin-postpone. Grand salubong para sa Mascara Festival 2024 pagkahiwaton karon sa gabi. Masobra 2,000 ka pulis gin-deploy na sa Bacolod City. Manamit nga batchoy matilawan man sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Tuigan nga batchoy festival gin sa ulo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan, bata sa drug personality nga Estia Apa Torpio nadakpan sa bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Arevalo. Apa Torpio padayon sa illegal drug trade apisar nga yara sa sulod sa Bilibid suno sa kapulisan. Si John Sala nakatutok live sa Kaingin La Paz, Iloilo City. John? Jert, padayon subong ang monitoring sang City Drug Enforcement Unit sa iban pagin nga miyembro sang pamilya Torpio nga posible nagapakigbahin man sa illegal nga aktibidad. Arestado sa bypass operations ng City Drug Enforcement Unit ang 22 anyos nga si Mike Torpio sa Arevalo, Iloilo City kagabi. Nakuha ni Nika ang duha paniya kakaobdanan sang ginapatian shabu nagabalor sa masobra 1.7 million pesos. Si Micah ang bata ni Rolando Torpio alias Apa, isa sa tuanay sa mga bantog nga drug personality sa Iloilo City. 3 adlaw na kaligad nadakpan man sa bypass operations ang Iloilo City Police Station 1 ang tiyo ni Micah kag manghod ni Apa nga si Alan Torpio sa Barangay General Hughes. Nakuha man ini sang 3 million pesos ka balor sang shabu. Si Alan Torpio, gin-interrogate man sa naton. So later on, nagmuno man sa siya ining sa laligan sa magulang niya nga si Apa Torpio, niya aka-striker ang makulan. Siya ni ang ginapakwa. Sang Sabado na ulamid man ang hinablos pagit ng Alan kag Apa nga si Aljun Torpio Divino sa isa ka shooting incident sa Barangay Balabag, Pavia. Ini ang nagserbe nga driver sa motorsiklong ginasakyan sang gunman sa pagpatay kay Winifredo Batican. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga nagtimalo si Aljun sa biktima bangod sa onsihanay sa illegal nga droga. Suno sa City Drug Enforcement Unit, ang tanan nga supply sang droga sang pamilya Torpio ang nagahalin kay Apa nga sa karon preso sa Bilibid. Si Apa ang ginakabing nga level 2 target drug personality sa Iloilo City sang 2016. Damo konik si Apa, damo siya mga pasimple masuko dito sa Guasang Monte. Kaya ang ila na source wala man nagahalin sa sulod, ara man na sa sa gilid-gilid sa Monte. Dako kita posibilidad nga ang iya kabataan among subong ang gauyat sang kabubusan nga drugs ang pamilya Torpio. Ginakabig man sa kapulisan nga drug group ang mga Torpio. Apang suno sa CDEU, wala man sang dapat kabalakan sa mga ini bangod mahuyang ang ilang grupo. Pero ginaamat-amat naman nga ma-identify kung sino ba gid ang ilang mga ginapangtagaan dire. Padayon pa sa karon nga ginaayam sang CDEU ang iban pa nga mga miyembro sang pamilya Torpio nga nagapakigbahin sa illegal drug trade. Jert, suno sa CDEU nadakpan ang pila ka miyembro sang pamilya Torpio bangod man sa impormasyon gikan sa pila nila ka mga paryente nga hindi luyag maulamid sa illegal nga aktibidad sang pamilya. Jert. Madamo gid nga salamat sa update kapuso John Sala. Mga kapuso, para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian?
Madamo gid nga salamat, Jers, mga kapugso. Sa Bacolod City naman lalaki ilutang patay samtang nagapahuway-huway sa kilid sang dal. Galing balita nga atong gintutuka. Pasado los 8 kagabi sa nakabati ang bantay sang Tiangge si Lola Heidi sang lupok sang pusil sa Barangay 6. Matiun-tion, nasapuan sa kilid sang dalan ang dugoon nga si Raymond de la Torre, taga Bagao City kag may igaw sang bala sa ulo. Ang biktima, nakautang pa kuno sang buko juice antes inigintiro. Yan sa akon, yan ay huwag siya nagbakal kundi mautang. Yan ko, sige, okay, basta tagaan mo lang ko sa sweldo mo. Ginduhol ko sa iya. Sumulod ko dayon, tiari pa lang ko diyo, lumupok na, singko ay nano naman. Ning nagwa ko dayon, gahaplak na to sa. Nagapating kapulisan nga tuyo gid sang gunman nga patsyon ang biktima. Daw professional siya, kay considering isa ka lupok, lakat sa dayon, kay siguro yan ang matumbagid ang kuan. Nagambal sa to, pagbalikid, pag-atubang gid saya, tiro. Nagagawa sa investigasyon nga sakay sa motorsiklong suspect nga nagpark lapit sa biktima. Halin sa iya motorsiklo, may ginistorya pa ini sa cellphone antes ginhibo ang pagpanglutang. Base sa testimonya sa pila ka mga tawo sa palibot. Ang motibo, suno sa kapulisan, Personal ni, work-related, but hindi sa trabaho yadra, kundi sa mga previous yung trabaho. hindi naman mabaton sang live-in partners ang biktima nga nawadan sa kamayang ila anak nga lapsag pa lang. Kung sino ka man, karma na lang ang bahala sa imo. Kabalo kami nga budlay subong pangitaw ng ustisya. Sir, buot-buot na yang bana ko, sir. Wala na yan nang mag-inom na siya, sir, ya. Nang diretso tulog na sa sir, sigarilyo, inom lang. Wala na siya drugs or ano. May ginauyata na nga CCTV footage ang kaprisan nga mangimbasihan sa pag-identify kag pagpangita sang suspect. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Papuzo, wala naman na dayon ang gintalan ng arraignment sa kaso of grave misconduct, dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest of the service bato kay Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Sandigan Bayan sa bunga adlaw. Iningin kumpirmar sang isa ka reliable source nga napakigangutan sang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sunod sa source, nag-file sa motion to quash ang kampo ni Mabilog. Tunan pa sang korte ang mga ebidensya kag dokumento nga ginsumiter sang kampo ni Mabilog antes makadesisyon kung i-grant ang motion sini. Madumduman gin-file ang nasambit nga kaso sa 2015 matapos matukiban nga plano nga i-award sa 3L Towing Services ang kontrata sang towing services sa syudad apang wala nag-agi sa public bidding. Ang arraignment ang gitalana sa Nobyembre 22. Si Mabilog ang gin-dismiss bilang alkalde sang 2017 matapos ginpagwa sang ombudsman sang dismissal order sa diinalakip sa mando o perpetual disqualification to hold public office. Apang ini ang ginkwestiyon sang kampo sang alkalde bangod sadto nga tion yara ini sa luwas ng pungsod kag nagapaidalom sa political asylum. Mga kapusod ako nga saka sa presyo sang gatong ang posible magsugata sa publiko ilabi na gid sa mga motorista sa madason nga simana. Sa estimate nga ginpagwan sang oil industry nga nabase sa trading, ginalauman ng 2 pesos kag 50 sentimos tubtub, 2 pesos kag 70 sentimos nga saka sa presyo sang kada litro sang diesel. 2 pesos kag 30 sentimos naman, tubtub 2 pesos kag 50 sentimos naman ang posible igasaka sa presyo sang kada litro sang gasolina. Sa Oktubre 15, Martes nga adlaw igapatuman ang adjustment sa presyo sang gatong. Mga puso sa Bacolod City, masobra 2,000 kapulis nakaplastar na sa nagkalain-lain nga festival site sa syudad. Mga pantalan kag terminals ginatutukan sang PDEA sa posible pagpasulod sang illegal nga droga tion sa Mascara Festival. Garing balita nga itong gintutukan. Matapos ang hiwat nga set of ceremony, nakaplastar na ang kapulisan sa nagkalain-lain na sites kung sa dinhiwato ng mga aktibidad kadungan sa Mascara Festival 2024 sa Bacolod City. Magluwas sa Government Center grounds kag Public Plaza. May gin-deploy naman sa ginakabig critical areas. Pakadto sa Fortune Town area, dira sa may Banga Escala, Pasulod, and then at the same time sa may CL Montelibano, diri naman sa pakadto sa Banga Kure, other areas nga ginaano naton nga pululi ang gidblas ang atong mga tumantok. Ginapanghandaan man ang highlights sa October 26 kag 27 kung sa diin nakasugtan sa PRO 6 sa LGU nga wala si patuman nga signal jamming.
Samtang ginabisuhan naman ang publiko nga kung mahimo magpangita sang alternatibo nga ruta bangod sa road closures nga ginumpisahan na alas 3 kainas ang hapon. Nagapadayon na subong ang motorcade para sa Grand Salubong nga hiwaton karon sa gabi sa Bacolod City Government Center grounds. Ginakalipay naman sa organizers ang masagadamong at tourist arrivals agud masaksihan ang bigger and better Mascara Festival 2024. We expect more tourists to come in, and as far as the bookings, ang occupancy naton sa aton nga mga hotel. So as of the moment, ang sa aton nga highlight nga week fully booked na aton nga mga hotels. In terms of economic activity, Mascara generated for almost 3 weeks 2.8 billion on hotels, hotel-based restaurants, and travel. Samtang, ginatutukan naman sang katapos ang PIDEA ang mga puerto ag terminal agud masiguro nga wala sang illegal nga droga nga makasulod sa syudad. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagkalaing-laing nga timpla sang Batchoy ginpasalida sa Batchoy Festival sa Banwa sang Santa Barbara. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. In the heart of Iloilo City, tuwing 1938, una nga natilawan ang Batchoy. May miki o kon pansit, na mayupod nga karne sang baboy o kon karne sang baka, atay, chicharon, perpilya, kag syempre may saburoso nga sabaw. No doubt kung nga isa ini sa mga ginapangita sang mga Ilonggo, pati mga bisita, tigilinit man o kunting ululan. Sa paglakat sang panahon, ang Batchoy nahimuan naman sa nagkalain-lain nga bersyon. Kasubong na lang sang Banwa sang Santa Barbara nga may ginatawag nga Batchoy 2.0. Hindi na kinahanglan pa nga magbiyahe para makalabot sa syudad sa Iloilo. Bangod sa Santa Barbara, may ara man sang best Batchoy makers in town. Rason nga ginhiwat ang Batchoy Festival sang Banwa, kung sa diin ginpasalida ang nagkalain-lain nga timpla sang Batchoy. Isa sa mga nagpasakop si Nanay Jasmine. Diri sa Barangay Zone 6, Santa Barbara, nahamtang ang 20 katuig na nga batchoyan sa pamilya Sobredo. Ang sekreto ni Nanay Jasmine ano ayhan? Ang langga mo na nga inanangalawas mo na. Murang ginalangga sa sabaw para nga magsabor. Simple lang kuno ang pagpreparar sang batchoy. Sa yahong, una nga ginabutang ang miki, sunod na ang ibutang ang karne, perpelya, kagang hulihi, among manlamit nga sabaw nga may secret ingredients. Magluwas kina ni Jasmine, 7 pa ka mga batchoy makers ang nagpatilaw sa ila pinasahi nga timplada. Ito, lain kita ng mga ingredients na ginabutang. Like, mas lain kita na sa iban. Lain kita na ba sa Santa Barbara no, na magluto ka batchoy no eh. Ang grupo sang cyclist ngayon naghapit sa plaza sang Banwa agud magtilaw man. Sadya man namin sa buruso ang batchoy diriya original gid. Kaga mga taga Santa Barbara yun, mayo gid magluto. Sa ikaduhang tuig sang festival, ginakalipay sang local government unit nga mabuligan ng batchoy makers nga masipakilala pa ang batchoy nga tatak Santa Barbara. Hindi ako magambal kung ano ang nagkalilain natin ng mga panabor, no? Pero must try. Why gasto ang atin nga batchoy makers? So purely, tanan nga income nanda ang dagit. Gani, mga kapuso, tilawan ta ang Batchoy 2.0 sang Banwa sang Santa Barbara. The best kita na 10 out of 10. Come, try, and taste. Upod kay Romel Porquia, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Samtang mga kapuso, ari ang pila ka mga aspirant nga nag-file sa COC sa probinsya sang Capiz, kag Rojas City. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, iga-relieve sa PRO6 sa mga police personnel nga may himata o konparyente nga nagapadalagan sa ilang area of assignment. Suno kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, nagakonsolidate nga sila sa mga kapulisan nga may pamilya nga magapapili sa 2025 midterm elections
agod ma-assign sa iban nga banwa. Tinutuyo sini nga malikawan nga maangot sa mga insidente kag mamalisyahan ang natungdan nga mga police personnel sa tiyon sa eleksyon. May kabugusan nga 13,000 ka police personnel sa PRO 6. Wala pa sang estimate kung pila sa ila ang maapektuhan sang igapatuman nga relief order. Siyempre, madula ang mga pwede pagduda na posible makialam ang pulis naton sa politika dahil may relative siya nga nagapadalagan. So although ibaluan naman natin sa pulis naton nga dapat hindi siya magpahilabot, pero hindi na marigawan kung kayo may mga doubts eh. Mga pusa supply naman sa Kalamay sa probinsya sa Negros Occidental nagnubo bangod sa delayed nga pag-umpisa sa milling season. Suno pa sa Unife, nakatutok Aileen Pedreso. Sang tinalikdan pa nga Setyembre 15, natala na nga buksan ang milling operation. Apang nagpabutsa ng pila ka sugar farmers sa Negros Occidental nga hindi pa sila handa nga magpatapas bangod linghod pa ang ilang mga tanong nga tubo. Sunod sa United Sugar Producers Federation o UNIFED, ginatudlo nga rason ang epekto sa El Nino. Gani ginpili sa pila ka mga mangunguma nga sa ikaduha nga semana sang Oktubre pa magpagaling. Bangod sini, sa uli nga monitoring sang SRA, nagdubo ang supply sang kalamay sa probinsya. Sa tungkit siyang drop. Kasi susod pa lang nagaling. Kung i-compare mo start milling last year, ang start milling subong, katakot ako sa pandap. Apang may pila ka mga mangunguma nga nakatemprano sa pagtanom sang tubo. Rason nga may maayo nga harvest. Kasubong na lang ni Nelson sa barangay Matabaang, Talisay City. Kuha namon rin kakuan, mga 20 tons, 21, ang mga ka per truck nga sa. Itong nagligad tuwig, daw temprano, subong, okay na siya. Sa report ng Sugar Regulatory Administration, mas sobra 90% ang pagnubo sa supply sa kalamay sa pungsod sa unang 3 ka semana sa pag-upisa sa milling season kung ipaanggid sa parehong ation sang tuig 2023. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Salakyan nga gingamit sa mga suspect nga nagransak sa isa ka bill payment machine na recover sang kapulisan. Tagiya sini wala kuno sang kahilabtanan sa krimen. Mastermind kag 4 pa ka kahimbon sa krimen padayon nga ginapangita sang kapulisan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nakibot na lang kuno ang isa ka negosyante sa syudad sang Iloilo matapos ginpahibalo sang Iloilo City Police Station 1 ngang iya salakyan ang gingamit sa mga sospek nga nagpangransak sa bill payment machine sa isa ka establishmento sa syudad. Suno sa hepe sang ICPS-1 ang una nga nagapanag-iya sang salakyan ng isa ka babae nga taga Barota Nuevo, Iloilo. Ginbaligya niya ini sa negosyante kag gingamit sa isa ka ride-hailing app kag ang isa sa mga sospek ang driver sini. Takig sa gani nga na-involved kalalain to sa kaypi ang iya salakyan maperwisyuan. It's because nga ma-exhibit ina sa court. So that's why nga ang kita pa daw sa isang iya makabulit sa pamilya niya. Manumduman nga sa hot pursuit operation na ginpatigayon sa Iloilo City Police Station 1 na aresto si Junjun Beboso sa barangay Kamalig, Haro. Samtang nadakpan naman sa banwa sang Pavia, Iloilo si Serapio Campusano. Ang duwang nakabaton kuno sang hindi magnubo sa 20,000 pesos nga parte kada isa nagikan sa kabugusan nga 340,000 pesos nga ila nakuha sa masina. Padayon pa ginaayam sang kapulisan nga ginatudlo mastermind nga si alias Ariston kag 4 pa ka mga sospek nga nagserbe nga lookout. So far sa Bonggoro sa pagkabalo nila nga amunan ni laban-laban nowhere to be found naman na sila sa balay nila. So that's why nga sometimes nga gahalong man kita nga hindi ay ano ang aton nga operation kay once nga ma-burn out ang operation ta wala na takadakton. Upod kay Hans Disherto, John Sala, 1 Western Visayas. Samtang mga puso nagapabili naman niya at large si alias Raul nga ginatod na suspect nga nagbuno sa yabian nga si John Ronnie Barba sa barangay Bariga, Banati, Iloilo. Base sa investigasyon sa kapulisan, magkaupo ang biktima kag suspect nga nag-inom-inom. Sang mapauli na ginagbayan sa suspect ang biktima kag ginbuno ini sa isa ka bes. Nakapalagyo pang biktima apang ginlagas ini sang suspect kag ginbuno pagid sang makapila ka beses. 20 kapilas sang pagkabuno ang naangkon sang biktima. Kinubog ang inasundan nga motibo sa kapulisan bangod sulod sa mga nakasaksi kag sa mga nakakilala sa ila wala man sang hiligot-anon sa tunga sang mag-abyan. Base sa impormasyon nga nakuha sang Banati Police, taga Banwa sang Anilaw ang suspetsado.
20 coordinated po doon sa Kanilaw Police Station, at the same time po sa mga barangay official kung saan nakatira yung suspect. Kaso po yung during the hunt process at operation natin, pag-abot po ng personal natin doon, wala na po siya. Mga kapuso, kooperatiba sa drivers ang modernized PUJ nga nagkumos ang temporary operator's permit nga gin-issue sa traffic enforcer, imbestigahan man ang natabo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Posible nga masuspender ang driver sa modernized PUJ nga si alias JR sa tion nga pamatud-an nga may kapaltahan ini kaangot sa alegasyon nga ginkumos, gingisi kag ginhaboy sini ang temporary operator's permit nga gin-issue sang isa ka traffic enforcer. Suno sa tagdumalahan sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative o kon MITS Co-op, kun sa din ini ang nagadrive, gina-imbestigaran na ang hitabo. Wala man kuno ginatolerar sang kooperatiba ang akto sang driver. Ano gid bala may pinilian or ano, wala man ko git sa aton nga auxiliary. Obraman nila ang ilang ano. Kung may salaman lang amon nga driver, disiplinahon namon. Matandaan nga base sa panaysayon sang traffic enforcer nga si Louie Batislaong, nagpondo ang modernized PUJ sa stoplight sa Ilopez Street, Haro, kag nag-pick up sang pasahero bisan indi sa loading kag unloading area kahapon sang aga. Didto na kag nagluntad ang insidente. Napasakaan na sang reklamo nga unjust vexation kag disobedience to lawful person ang driver. Liwat nga ginapahanumdum sa kooperatiba sa mga driver nga magsunod sa traffic rules kag maghatag sang respeto sa dalanon. Una gid ang pamatasan nila, bilin gid nila sa ilabalay ang ilang problema para makapokus kita sa pag-drive. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga pusang Dream Collab Concert nga nagpawaw sa aton mga puso sang kinalikdan niya July 27 and 28 sa The New Frontier Theater, malantaw na karon sa gabi sa GMA Network. Get ready nga ma-enjoy ang ultimate sound trip. Halin kanday Asia's Limitless star Julian San Jose kag P-Pop King Stel of SB19 sa Julie Stel ang ating tinig. Siyempre, may solo performance man ang multi-talented artist nga si Pablo sa SB19. Bantayan ng mga puso karon sa gabi 9:35 PM pagkatapos ng Widow's War. Directed by multi-awarded concert director Paulo Valenciano, kaupod ang GMA Synergy, GMA Entertainment Group kag 1Z Entertainment. Samtang mga kapusoari naman ang pila ka mga aspirant ka nag-file sa COC sa probinsya sang Antique kag Aklan. Mga puso, halong patay isa ka minor de edad matapos malumos sa daik sa bahin sang Gimbal, Iloilo. Base sa investigasyon sang Gimbal NPS, nagabisikletang 11 anyos nga si Elias Toto upod ang iya abyan pakadto sa daik. Bagon naganyat ini nga magpaligo, naglumpat ang biktima haapang tungod sa kadalumon sang tubig. Nalumos ini. Nagpangayos ang bulig ang abyan sini agud maluwas ang biktima. Sa nakitaan sang responders ang lawas sini gilayon nga gindala sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Naglusong to ang galing tiluway ko masancer ang kadalumon sang tubig ito ako kinita sa mga Philippine Coast Guard dito nagakanal-kanal na ang tubig siyempre magpahabla ang balas.
Kini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, wala pa sang nasiplatan nga bago nga bagyo, apang may mga grupo sang panganod nga ginamonitor malapit sa pungsod. Kung may low pressure area, manubo naman ang tsansa sini nga mangin bagyo sunod sa pag-asa. Apang posible nga mayara pa sang pagbago gani padayon nga tutukan sa mga masunod nga adlaw. Padayon naman ang pagluntad sang northeasterly surface wind flow nga nagbasko kung ikumpara sang mga nagligad nga inadlaw. Nagalabot naman ini subong sa bilog nga Northern Luzon kag ginalauman nga magapadayon na ang paghuyop samtang nagapalapit ang opisyal nga pagsulod sang amihan season. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros provinces. Mabaskog ang bubo sang ulan sa pila ka lugar gani manginalerto gihapon sa baha kag landslide. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Kapuso nangin madilalag-on ang LPU Pirates sa pagbukas ng second round sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Sampa ang ginpatigayon alas 12 kaina sa udto sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Kamasaan sang Pirates ang Latran Knight to score nga 91-68. Nangin best player of the game si John Barba nga may 19 points, 11 rebounds, 7 assists. Sa second game naman ginlutos sa EAC Generals ang Perpetual Alta sa scoring nga 78-70. Samtang bantayan alas 11 buwas sa agang sambuwa sa tunga sang San Beda Red Lions kag Arellano Chiefs. Ining pagasundan sa hampang sa tunga sa Mapua Cardinals sa JRU Heavy Bombers. Ang hinampang ang malantaw sa Heart of Asia kag sa live streaming sa GMA Sports PH pati man sa NCAA Philippines social media pages. Mga kapuso, magasugod na sa Lunes, Oktubre 14 ang temporaryong pagbago sa water scheduling sa Metro Pacific Iloilo Water. Epektibo alas 8 sa aga, igapatuman ang bago nga schedule tubtub sa Oktubre 21. Ini ang tugas ng plant maintenance ng isa sa mga bulk water suppliers ang MPIW. Magapanumbalik man sa daan nga water supply scheduling ang MPIW sa tion nga matapos na ang plant maintenance. Mga kapuso, Job, Tourism and Migrants Fair ginpatigayon sa Iloilo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. 7,585 ka-job vacancies ang gintanyag sa job seekers sa ginhiwat nga Peso Job, Tourism and Migrants Fair sa Public Employment Service Office Iloilo subong nga adlaw. 25 ka-local kag overseas companies ang nagpasakop sa aktibidad. Isa ang anay OFW nga si Rona sa mga nag-apply luwat sa trabaho. Luyag sini nga magpasimpalad agon makasuporta sa iya pamilya. Makakita sang trabaho para sa akong kabataan, para sa ila pag-eskwela. Kay pikado ng kadungan sa aktibidad, may ginhiwat man nga orientation kaangot sa anti-illegal recruitment sa mga overseas Filipino worker kag sa ila mga himata. Ginadiscuss man naton sa ila ang programa sang Iloilo Provincial Peso para sa mga OFWs naton. And at the same time, ginadiscuss man naton sa ila ang mga programa sang Peso mismo. Samtang ginbida man ang nagkalain-lain nga produkto halin sa kabanwahanan sa probinsya. May mga ulutanon, pangyamis, binangon kag iban pa nga local products nga himo sa mga anay OFW. Baling mga OFW nga wala na nagbalik sa abroad na amo na sila gaorobra sa mga product. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, 75 days na lang Pasko na. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.